Hi po, pa-review naman ng Pera Cash kung pwedeng utangan. Nakita ko po yung ads nila online. Salamat po. So, ito nga yung bagong loan application na re-reviewin natin ngayon at nung chinek ko nga yung kanilang application ay mataas ang ratings. Biruin nyo bago pa lang pero may 4.8 na ratings na at ang taas ng ipinapaloan nila up to 120,000 pesos. Meron daw silang flexible na credit limit, low interest rates at 100% safe and secure na loan application. So ayan, magandang reviewin tong loan application na to dahil safe and secure. Sige, i-check na natin. At isa pa pala, fast and efficient approval. Malalaman natin yan kung pag ngayon kayo nag-apply is, ngayon din kayo maaaprobahan at kung ngayon nyo din ba matatanggap yung ilo-loan nyo dito. So ito nga pala, ang provider is CA Technology Solutions Incorporated and nung chinek ko nga yung kanilang loan application, ang nakalagay is Pera Cash Quick Peso Loan Application. Pero may naka-under dito sa may pangalan nila sa taas na Peso Cash Loan App Philippines. So dito hindi ko na alam kung ano ba talaga, kung Pera Cash or Peso Cash. Pero sige, i-check na muna natin. Tingnan natin, silipin natin kung ano yung mga sasagutan dito para magka-idea nga kayo para if ever man na dumaan to sa may feed nyo or sa news feed nyo online, ay may idea na kayo kung ano nga bang klaseng loan application to. So ayun, simulan na natin. So congratulations sa may naunang mag-comment dito sa may in-upload ko nung nakaraang video ko. Dahil pagka lagi ka nga nauunang nagko-comment sa mga kada upload ko is makakatanggap ka ng 50 na GCash. Ayan, pan-load every Sunday ko yan. Ise-send sa inyo. So mag-PM lang kayo dyan sa may FB page ko. Dahil one way nga din yan ng pasasalamat kahit na maliit, is bukol sa puso ko yan at pan-load na din yan. Pero syempre nga pala, ayan, isi-share ko sa inyo itong aking bagong, ayan, room linen spray. Ang laki niya, guys. Eto, makikita to sa may Shopee. Ayan, pwede itong mabili sa may Shopee. Etong ganitong kalaki. At eto naman is ang liit, diba? So, eto yung lagi ko sa inyong pineflex. Pero meron akong bagong ginagamit ngayon. So, eto nga pala is, wala nakalagay kung ilang ml tong maliit na to. Pero ito nga, is 500 ml. So ito, ayan, ganyan lang siya kaliit. Guys, eto na yung bago kong favorite na room and linen spray dahil amoy kape siya. So kung kayo ay nagbabalak na magkaroon ng coffee shop, bagay na bagay sa inyo to. So pagpasok pa lang ng mga customers ay amoy na yung kape. So eto yung amoy ng kape na talagang para kang nasa Starbucks na sobrang bango ng amoy. So eto nga pala yung Yumi Scent. And ayan, isha-shake nyo lang siya bago nyo i-spray. Sobrang bango na to, guys. So, kaka-spray ko nga lang na to. Ayan, kaka-spray ko lang nga na to and sobrang bango. So, ideal nga pala to sa mga cortina, sa mga linens, bed sheets, bedrooms, kitchens, living rooms, and pwede din sa may bathrooms, sa closets, offices, or sa kahit na anong space sa bahay nyo na gusto nyong may amoy, ayan, yayamaning kape. Ayan, fabric safe to, pet-friendly, alcohol-based formula, kaya matagal mawala yung amoy niya. And ayan, antibacterial na nga din pala siya, kaya ang dami na to, all-in-one na, at ang tagal nyo gagamitin na to, guys. Sobrang bango talaga. So, kung kayo ay ayan, nagbabalak bumili, itry nyo to. Must try talaga. Grabe. So, ayan, check nyo. Nandyan lang yung link sa baba. Ito, ganito kalaki yung 500 ml. Sobrang laki. Ayan, nagte-trending yung mga ganitong klase ng pabango sa may loob ng bahay dahil nakakapagpabango na nga. Ayan, antibacterial pa siya. Kaya, ayun, mag-check. Mag-check na din kayo dyan. Mag-check out na din kayo dyan sa may link dyan sa baba. So, ayan na nga guys. And Happy New Year sa inyo sa mga bago pa lang dito sa may channel ko. Ayan, inisa-isa ko na nga yung mga sinagutan dito. At guys, grabe, meron ako ditong nakita. Yes, tama, mabilis ang process. Pero eto na nga. Ayan, after ko ditong mag-sign in, chinek ko yung kanilang privacy policy. Kasi lagi-lagi, bago ako mag-try na kahit na anong online loan application, is chine-check ko muna yung kanilang privacy policy. Dahil usually is, dito natin makikita kung sila ba ay SEC-registered. Ayan, naka-register ba sila sa may SEC or Securities and Exchange Commission para magkaroon nga sila ng lisensya para makapag-operate or makapagpautang nga online. So, ito nga nung chinek ko, ang nakita ko lang dito is, ayan, about lang sa kanila, kung ano yung mga data na kino-collect nila, pero wala ako ditong nakita na ayan, SEC registration nila. So, chinek ko nga din dahil wala akong nakita. Ang i-chinek ko na lang is yung kanilang
provider, which is yung CA Technology Solutions nga. So, yun yung chinek ko and walang lumalabas dito sa my SEC website. So, nung chinek ko nga, wala, no records found. So, yan, no record found dito. And, syempre, nagtingin-tingin din ako dito sa my online. And isa pala to sa may hindi talaga naka-register daw as, ayan, online loan application nga sa may SEC. So, wala silang registration and pagka ganito na wala sila sa listahan ng SEC is isa na tong red flag. Kaya kung ikaw na nagtatanong kung pwede tong utangan is high risk na to, nasa sayo kung ipagpapatuloy mo pa dahil hindi nga sila naka-registered. So wala pa silang karapatan, wala silang lisensya na magpautang. Pero sige, dahil tinatanong mo na din kung karapat-dapat ba tong utangan, ayan, in-applyan ko na. At ito yung mga i-expect nyo sa kanila. So ito, 10,000 pesos yung lumabas na dito after kong mag-sign in sa kanila. At ito pa isang red flag na bago agad-agad yung pangalan nila, naging Zenith Loan na. So, dating Pera Cash, Peso Cash, ngayon naging Zenith Loan na. So, ayan, another red flag. And may 0.05% na interest at pwede siyang up to 180 days bayaran. So, ito naman yung mga kokolektahin nila sa inyo. Ayan, yung ID nyo, authentication, yung selfie, personal information, job information, contact information, at kung saan nga i-disburse. So, ito yung mga ID para magka-idea din kayo kung ano yung mga hiningi nila sa akin or yung mga listahan na pwede dito sa kanilang loan application. So, dito sa may personal information, kaunti lang naman, pero sa job information is hinahanapan tayo dito ng company name, address, company phone number. So, ayun, kung ako sa inyo, wag nyo ilalagay agad-agad yun sa may company phone number nyo dahil pagka ganitong high risk nga na OLA, hindi sila naka-registered is, ayan, malaki nga ang chance na talagang makontakto, lalo na kung hindi mo pa man din due date. And syempre, kahit na ito ay naka-register, dapat hindi din natin agad-agad binibigay yung mga contact natin, lalo na yung mga katrabaho or yung number ng company nga na pinapasukan natin dahil syempre, privacy yun. Hindi dapat yung sinishare, lalo na kung, ayan, hindi naman nila alam na gagamitin nila yung phone number na yon. So, dapat binibigyan muna natin sila ng abiso na ilalagay ko to sa may OLA na to na ina-applyan ko. So, I'm sure hindi sila papayag. Kaya, wag na wag agad kayo maglalagay dito. Dahil marami na nga ako na-share sa inyo na loan application, di ba, na yung OLA is kinontak pati yung kanilang mga pinapasukan na trabaho. So, ayun, na ipopost din sila sa may Facebook page yung pinapasukan nila na company and nakakahiya talaga, di ba? Pero dito pwede ang student, unemployed, or self-employed. At yung contact references, 3. And ayan na, yun lang yung mga hiningi nila na information. And sa may GCash nga ito, ayan, pwede ding ma-disburse. So, eto na nga po. Ako ay na-offeran ng 2,000 pesos. So, kanina, di ba, naging 10,000 pesos and hanggang 2,000 pesos na lang. So, yun nga, 2,000 pesos at ang tanong, buo ba itong matatanggap? So, ang ma-disburse na lang sa akin or ang matatanggap ko na lang ay 1,200 pesos. Dahil, ayan, meron silang processing fee na 667, may interest na 13 pesos, merong risk control service fee na 120 pesos. Ang dami, di ba? And, ayan, eto ay babayaran agad-agad. Ayan, in 6 days lang, dapat mabayaran na natin itong loan na to dahil isang bayaran nga lang siya. Kung makikita nyo dyan, 1/1, isang bugso ang bayaran lang, which is 2,000 pesos pa din. Kung magkano yung in-offer sa atin, yun din yung ibabayad natin. Kaso nga lang, sobrang laki ng mga ikakalta. So, dun nila talaga kukuhanin lahat-lahat. So, walang madadagdag, pero malaki ang mababawas. O, diba? Walang dagdag sa may loan mo, pero sobrang laki ng mababawas. Kaya, ayan, eto pa pala last, account cancellation. Meron silang account cancellation and tinry ko nga na i-cancel ang account ko dahil hindi ko nagustuhan yung kanilang, ayan, terms. Yung loan details, ayan, short term lang at kinancel ko nga yung aking account. So, bumalik siya sa 120,000 pesos pagka mag-a-apply pa lang tayo agad sa may home screen nila or sa may pinaka-homepage pala, ayan, bumalik sa dati yung maximum. Pero pagka in-apply ko na at inilagay ko ulit yung same number is, ayun, bumabalik ulit ako sa 10,000 pesos at wala na yung mga ipin-provide ko sa kanila na unang mga details ko. So, hindi ko alam 50-50 pa din kung talaga bang nabura or meron na talaga silang naka-stock sa kanilang, ayan, mga computer na mga personal information natin. So, eto naman nawala. Kaya back to zero ulit.
So, eto na nga po, chinek ko din yung kanilang ratings and reviews at kung ako sa inyo, pagka hindi kayo masyadong sure kung a-applyan nyo ba yung isang loan app or hindi, doon kayo agad magpunta sa may ratings and reviews para malaman nyo kung ano yung mga say ng mga nakapag-try na. Kagaya nga nito. So, ayan, nakapagbayad na siya pero sunod-sunod na oras, ayan, ipaparating daw nila sa may, ayan, mga kakilala, kamag-anak at company number daw yung loan details niya. O, di ba? So, merong pananakot agad bago kayo sabihan na pwede na kayong mag-reloan ulit. O, di ba nakakaloka? So, ayan, pasensyahan na po tayo at napahiya namin kayo sa mga kakilala nyo. Maraming salamat po. So, ayun. Again, now, kami naniningil. Kung wala ka bayad na, mapipilitan na kami i-message ang mga contacts mo. O, di ba? So, sa halagang 2,000 pesos, ipaparating sa may kamag-anak mo, sa may pinagtatrabawan mo, sa lahat ng kakilala mo, yung loan details mo, which is hindi yun tama. Dapat, ayan, yung utang is privacy natin yan. Dapat tayo lang yung nakakaalam na dapat ay hindi nila ibino-broadcast sa iba, di ba? So, ayun na nga, sa halagang 2,000 pesos, gaganunin kayo. So, ayun, meron na kayong idea kung ito ba ay talagang okay loanan or hindi. So, dito meron akong nabasa na mayroon ng mga pananakot. Ayan, 4 days, 3 days before your due date daw ay talagang marami ka nang matatanggap na text at calls. Ayan, na ikaw ay sinisingil na at medyo mga bastos nga daw yung mga agents. So, ayun, dito natin makikita yung mga talaga nakapag-try na. And kung ako sa'yo is hindi ko ito maire-recommend dahil ang hirap pumasok sa ganitong klaseng loan application na marami kang mararanasan na, ayan, makakasakit ng isip mo, ng puso mo, ng damdamin mo, lahat-lahat na. O, di ba? So, kung ako sa inyo, wag na kayong mag-try sa mga ganitong klaseng OLA, pero bahala kayo. Choice nyo pa din yan. Basta ang mahalaga, may idea kayo sa mga ganitong klaseng loan application na sana may mga lumabas pang super duper legit para talaga makakatulong sa mga nangangailangan. So, ayan lang muna for today's video and kung may gusto kayo dyan ayan, review na OLA na bagong labas na nakikita nyo, wag muna kayo mag-share ng details nyo. Ako na muna ang mag-a-apply para sa inyo. I-comment nyo lang yan kung ano yan at i-review natin yan sa susunod and i-shoutout ka na din kayo. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!